maganda ang pinaplano at binabalak ho ni Carlo Nograles, mga kababayan, doon sa Davao. City Hall to be one text away under Nograles, mga kababayan. Siguro ho, mga bossing, kaya naman ang dating Pangulong Duterte, parang nagmamakaawa na. Bakit nyo kami iiwan? Wala naman kaming ginagawang masama. Bakit nyo kami iiwan? Bakit tatanggalin nyo ang mga Duterte sa Davao? Kasi po matagal na panahon na sinasabi na naging baluarte o balwarte ng mga Duterte ang Davao. At siguro, mga bossing, ramdam ng dating Pangulong Duterte yung lakas at puwersa ng mga Nograles, no? Nangunguna nga po dyan. Isa sa nangunguna, sa Kongreso, mga kababayan, si baby girl. Ano? Kaya lang kinasal na ho, mga bossing. Eto naman mukhang si Carlo Nograles, mga kababayan, malakas ang puwersa doon sa Davao. Di ba? Kasi hindi naman mananawagan ng dating Pangulong Duterte na bakit nyo kami iiwan sa Davao? Bakit nyo kami papalitan? Kung wala po yung naririnig, mga bossing, na humihina po sila. Nakita nyo naman yung imbita nila sa pa-EDSA, wala na hong pumupunta. Di ba, Tina B? Hindi na pinapakinggan. Isa din sa nasabi ng dating Pangulong Duterte, wala nang nakikinig sa akin. Di ho ba? Sabi ni Shiro Kansaki, katatapos lang ni Direk mag-live. Ako naman kasi, kaya na late din. May pinuntahan muna tayo at bumili tayo ng kape na napakamahal. Grabe. Starbucks. Sabi ko, ang mahal naman ng kape ninyo. $8, isang ganito kalaki. Ako, masaya na ako doon sa instant coffee. Kaya lang, habang hinihintay ko yung anak ko, matapos yung pag-gym, 3 years old. No? Yan yung maganda kapag yung nasa labas tayo ng bansa ng Pilipinas. Meron tayong mga nakikita. Biruin mo sa ibang bansa, merong mga gym na yung mga 3 years old. Sa atin, pwede mong magtayo ka ng negosyo na ganyan. Malamang papatukin. Anyway, dito tayo, rekta pa tayo dito. Sabi dito, former Davao City Mayor, City Lawmaker Carlo Nograles. Biruin mo, pagpapakilala pa lang, former Davao City Lawmaker. Carlo Nograles. Yung isa, pag pinakilala mo, yung si Baste Duterte, hindi mo malaman kung paano mo ipapakilala. Dating mayor na mukhang tambay ng Davao City. Di ba ho? Yun naman ang katotohanan Para po sa mata ni Mark Ramos, mukha naman tambay talaga si Baste Duterte. Huwag nyo sabihin nagsisinungaling si Mark, para po naman sa akin nun. At yun po yung nakikita ng aking mga mata, mga bossing. Tapos, sundan mo pa nung mga pangit na nangyari nung panahon ni Baste Duterte. No? Isama mo pa yung sinabi ni General Torre na dinodoktor yung kanilang mga logbook para pamukha na safe daw ang Davao. Syempre, natural, mga bossing, kung gano'n, kung ikaw taga Davao, mag-iisip-isip ka saglit lang, puros palapeke yung nangyari noon. Subukan natin yung isang Carlo Nograles. Game! Former Davao City Lawmaker Carlo Nograles on Thursday highlighted the need of mechanism that Davaoenos can easily access for concern that the city government should address. Kailangan ang City Hall is one message away. One SMS or Facebook Messenger text away lang. Ayan, ibig sabihin madaling makausap. This way, we reassure Davaoenos that their city government listen to their needs and concern. Di ba may pinakita tayong isang video, mga kababayan, na isinend po sa atin ng mga followers natin o subscriber natin. Sabi ko lagi dati, maganda siguro Davao. Kasi ang gaganda ng mga pinapakita sa mga video, ang gaganda ng mga pinapakita sa litrato, meron ganun din pong palang side, na napakarami nung mahihirap, mga bossing. Di ba?
Ngayon, ang binabanat nung mga kampon ng dating Pangulong Duterte, wala daw utang na loob yung mga Nograles. Kasi daw, nung nategi ang kanilang, nung namayapa ang kanilang ama, nandun daw ang mga Duterte. Pwede ho ba yun sa pagsiservisyo sa bayan, mga boss? Utang na loob? Diyan ho bumabagsak ang ating ang ating ang minamahal na Pilipinas, mga boss dahil sa utang na loob. Tingnan nyo ho, mga kababayan. Yung kay Robin Padilla. O di ba? Ngayon hindi makapagtrabaho ng maayos bilang isang senador. Bakit to? Mas inaatupag ho yung utang na loob sa dating Pangulong Duterte. Mas inaatupag ho yung utang na loob sa pagpapahiram ng helicopter ni Kibuloy at do sa airtime. Dapat ho, mga kababayan, gayahin natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo, hindi naman po natin pwedeng ipagkaila na nandiyan yung SMNI nung panahon ng nangangampanya ang Pangulo. Pero, dahilan po ba yon nung pagtulong nila kay Presidente Marcos nung kampanya upang pagtakpan, upang harangan yung mga nagrereklamo kay Kibuloy? Siyempre hindi ho. No? Patas, balanse, at walang utang na loob na tatanawin. No? Pag ikaw, may kasalanan, harapin mo. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Hindi yung, saglit lang, naku, yari tayo. No? Hindi ako tatakbo. Bakit? Kasi nung namayapa yung tatay ko, ang mga Duterte nandyan. Kaso ikaw, nakikita mo na kailangan ka ng sambayan ng Pilipino, na kailangan ka ng mga taga Davao. Isa-isang tabi ang utang na loob. Di ho ba? Unahin ang mamamayang Pilipino. Ganun ho yun, mga bossing. Nako, dapat yung mga utang na loob na mga ganyan, mga boss, nako, hindi na dapat inaano ng mga politiko yan. Sabi ni John J. Jason sa DDS, pwedeng mag-bash, pero hindi pwede i-bash. Yan, sabi niya, Anyway, mga kababayan, eto pa, si Roque pa. Ano sabi ni Roque? Naku, eto na. Mga bossing, yung mga DDS ho, nag-iiyakan Bakit? Kasi nga, yung pagkakatanggal ng ating vice-presidente doon sa National Security Council, mga boss. Nag-iiyakan ho, mga boss. Nagmamaang-maangan po yung mga DDS. Bakit daw ho? Take two.